I mean, let's speak as normal people. Ako talaga normal people. Kaya kailangan ilabas ko yung kung ano, hindi yung what I'm trying to be na holy para bumaya kayo na maging holy. Hindi. Sa totoo lang, let's say wala sila dito. Kasi, syempre, sarap manood ng TV, masarap mag-relax, masarap mag-cellphone, masarap mag-reels, ang sarap kumimik, ang sarap sumama sa barkada, lahat masarap. Pero, pag iinitahin mo sa ganitong gawain, para bang, Brad, they make reason, right? Though, wala akong sa mood, masakit sa ganito. Pero kung i-invite ko sila sa enjoyment or mga good things sa world, sa dinigan, ako, sabihin ko lang, sagot kita or libre kita. Siguro hindi ako magiging surprise kaya nandito ako kasi may libre Jollibee, di ba? Pero ako talaga, hindi ko libre Jollibee, syempre pupunta ako. Pero pag wala, hindi ako pupunta. Kasi, syempre, you're taking advantage. Pero, what I'm trying to say, hindi madaling pumunta dito. Pero kung hindi isipin nyo, ang gathering na to, hindi naman para sa akin. Ginawa natin to para kayo, para kay God. Alam mo bakit? Ilang oras ba gathering natin dito? Limang oras. Hanggang 9 o'clock lang, nag-start tayo, mas hanggang 9. Ilang oras yun? Isang oras lang. Binigyan kayo ni God, ni Lord, na 7 days. Then yung 7 days na yun, sa inyo yun, isang oras lang ibibigay nyo. Pagkatapos, yun pa yung ipagkakain. Ano sa pagkasahin ipagkakain? Ipagdalawot. Ano yung pagkakain? Isang oras na lang, hindi nyo pa kaya i-sacrifice, di ba? So, parang unfair naman yun. Binigyan kayo ng sa 7 days, may 24 hours kayo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tapos, ang binigay ko lang, sino nagsisimba dito? Nasa kamay. So, yung iba hindi nagsisimba. So, isang oras lang. Ngayon, since may prayer meeting tayo, isang oras lang din, so 2 hours na lang, maybe 2 hours. Imagine, nasa inyo na yung lahat, 2 hours na yung ibibigay natin kay Lord. Di ba? Kaya, I think, we have the right, or is it right lang talaga, na umating tayo, then, ibigay natin kay God yung time na to. Kasi nga, di ba, sabi nga, meron na tayo, according to the Word of God, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, it only means, uunahin mo si God at kanyang gawain, like this, pag-attend ng prayer meeting, anything you ask of Him, ipagkakaloob niyo siya. Kasi sabi nga, all these things shall be added unto you. Di ba simple lang? Lord, umatin ako ng prayer meeting. Siguro naman, pwede niyo sa akin ibigay yun, di ba? Eh ngayon, kung hindi kayo nagsisimba, hindi kayo umatin ng prayer meeting, ano yung na-expect nyo? Di ba parang unfair naman? So, kaya sana, itong 1 hour na to, actually, it will not be 1 hour kasi nagsalita na ako eh. Sabi nila, I could speak until when I want. Actually, nagagas lang talaga ako eh. I'm trying to recall what I've been said before. So, ganito yan. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, kaya nandito ako. Diyan na ako nakatira. Kaya alam mo yung harap ng basketball court yan? I mean,
ano lang, mas nakapikit kaya ko pumunta dito. So, kaso, since walang tao dyan, sa Manila wala nakatira. Di ba? So, what I'm trying to say is, nawala ako. Nasaan yung ano yung ulit? Bago ko sinabi yung ano. Ayun, history. Oo. Parang ganito yun. We start BBS. Consider this is BBS. Anong BBS? Basic Bible Seminar. Doon nag-start lahat. Then, ganito, may mga bagong attend, may bagong, ngayon na nakaka-attend ng prayer meeting, may mga bago na hindi alam, nag-wonder. So, consider this umattend na kayo ngayon. Then, after nun, nung BBS na yun, pinatakbo ko ng mga weeks. Sabi ko, nagreklamo ako sa coordinator. Nagreklamo siya. Sa polite reklamo lang ako. Sabi ko, bakit ganon? Nagbabible basic seminar tayo sa mga participant natin, like you. Tapos wala na. Kung maghahanggal dun lang, tinundukan na. Di ba dapat, it should be goal, at least, para mag-grow ng tao in his spirit life. Imagine, spirit life. Kumbaga, tayo dito, nabubuhay tayo in physical and in spirit. Diba? Paano Brother Jeff, Brother Jeff, paano mo nasabing spirit life? Kasi itong mundo na to, ito yung physical world natin. Nagkakaroon lang tayo ng spirit pag nagsisimba tayo. Pero once na after nasimba, wala nang growing spirit. Itong katawan natin, physical life, anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin normal? Kanina ka pa. Pinapakain natin yung physical life natin. Alam niyo yun? Pinapakain natin, pinapaligo natin, iniingatan natin, ano pa? Kumbaga, mahal na mahal natin yung physical life. Are you agree with that? How about yung spirit life natin? Ano ginawa niyo sa spirit life? Magsimba lang ng isang oras, mag-communion, tapos wala na. Diba? So, what can you get credit in heaven? Kung doon lang sa isang oras na yun, enough na yun, right? Alam niyo naman, we're aware na hindi tayo ang Diyos, hindi kayo ang pumili, kundi siya pumili sa inyo. You were here by a reason. I mean, tinawag kayo. Do you agree on that? Tinawag kayo dito. Kasi, like si sister, hindi naman siya pupunta dito eh. So, anong purpose niya? Bakit nandito siya? Hindi naman pwede magpa-cute, di ba? Or, like I said, dahil may pakain, ay nandito siya. Siyempre, may reason, may dahilan. So, anong dahilan nun? Siyempre, itong mga elders natin, hindi sila magtatagal. Pas nandyan si sister, batang-bata, who needs to grow in spirit? He needs to grow in spirit para magkaroon ng maging instrument. Do you get what I mean? Maging instrument siya ng gawain ng Diyos. So, paano ko ba papaliwanag yung spirit? Kasi ang task natin dito, lumakas yung spirit natin. And by chance, paano, in life way, paano natin palalakasin yung spirit natin? Ganito. Kunyari, niyaya kayo ng friend nyo, itong si friend 1, niyaya niya si sister, or si brother na lang, kasi pag sister, madali naman i-invite niya. Si brother. Ngayon, attend tayo ng prayer meeting. Kasi nga, hindi lang dito mag-i-stop to eh. It should be regular prayer meeting or gathering para lumakas yung spirit natin.
So, maisip ko ng brother na in-invite, ano ba unahin ko? Yung inuman namin o yung prayer meeting? Siyempre, yung spirit niya, nagkukunfuse siya, nagkakaroon siya na ano. Hindi nyo ba alam? Pag pinanalo nyo yung inuman o yung barkada sa oras na in-invite kayo sa time ni Lord, nagre-rejoice yung devil. Kasi, kumbaga, in a way na yung anghel, that the other side is yung devil, nabuwagi yung devil instead na doon kayo sa right path pumunta. So, yung spirit nyo, yung struggle, siyempre, makakonsensya kayo, kasi nararamdaman mo rin yan, di ba? Sabi ko, ako makonsensya ako Ano kaya kung hindi ako matid ng prayer meeting? Baka malasing ako, or ano kaya? Baka hindi na ako pagpalain ni Lord. Siyempre, and yung spirit natin, nagiging weak every time na na-expose tayo sa world. So, kailangan natin panalunin yung spirit natin. Palakasin natin yung spirit by let it win at that moment. So, I want to congratulate you kasi like I said, gusto pa kayo congratulate dahil you let your spirit win in the way what God wants to be. Diba? Hindi kayo, even though maraming temptation or gagawin sa bahay or mag-cellphone, but hindi nyo sinet aside yun at pinili nyo pa rin na pumunta dito. Anyway, what is 1 hour and a half, diba? Diba? So, kaya, make it the most. Yung 1 hour and a half natin, ibigay natin kay God by praising Him, worshiping Him. Kumbaga, bakit kailangan natin ng ganun? Kasi, pag sa church tayo, nagsisimba lang tayo ng isang oras, wala, makikinig ka lang, tapos, uwi ka sa bahay, normal, hindi ba boring yun? Tapos, babalik ka ng linggo, makikinig ka ulit, tapos, doon ka pa rin, video, gano'n, tapos after, uuwi ka na naman. Tapos, aabutin na lang ng gano'n, paulit-ulit. So, walang grow, di ba? Tapos, ine-expect mo, bakit ganito ang nangyayari, ang dami ng ano. Di ba? So, what I want to be, like I said before, sabi ko nga, hindi pwedeng hanggang dito lang sa Bible study, basic Bible study. Kailangan at least every week, may gagawin tayo na yung mga nakaupong guys ngayon, yung guys, bibigyan natin ng assignment na sila magsasalita dito. Bibigyan natin sila ng assignment na sila mag-pray leader. Hindi yung lagi mag-pray leader dito. Lahat ng mga nasa dulo, sila yung unahan natin. So, mag-grow kayo at aside doon, siyempre, kailangan nyo rin makinig, matuto ng Bible, Word of God. Kasi, si God, binigyan niya tayo ng iba't ibang gift, right? Anyone can say, ano yung mga iba-ibang gift? Like, music ministry. So, hindi naman lahat pwede magsalita dito eh. Kasi kung lahat tayo dito magsasalita, siyempre, hindi na tayo magkakaintindihan, di ba? So, maybe, yun, yung gift na yun, sa music ministry. At meron naman, other gift na intercession, yung like prayers. Meron naman, other gift, nakagahan ng ginagawa ko, nagsasalita ako ng ganito. At meron naman iba, kumbaga, iba-ibang gift sa bawat isa sa inyo. Then, you will not know kung wala kayo dito. Siyempre, di ba? Siyempre, kailangan nandito kayo. Actually, prayer meeting, once a week, 1 hour is not enough. During our time, 31 years ago, hindi enough yun. Kasi, parang kulang yan eh. Kasi kailangan ni God, kailangan ni Lord ng servant. Yung
makapag-preach ng salita niya around the world. I mean, sa Pampanga, sa Pagpilaran, hanggang sa kay makarating. Kasi, bakit kailangan natin yun? Kasi, yun nga, malapit ng gumunaw yung mundo. Right? I mean, gumunaw ang mundo, end of the world. And kailangan ma-spread yung words ni God bago mag-end of the world. Okay, bakit kailangan ma-spread yung word of God? Bakit kailangan yung bawat isa sa inyo? Yung salita ng Diyos. Saan ba yung salita ng Diyos? Diba sa Bible? Si may Bible dito, nasa kamay. Si may cellphone dito, nasa kamay. Kasi yung Bible kasi, yung way sa goal natin, to be with God, to be in heaven, to know the truth. Diba? Amen? Amen. Hindi ba sa cellphone? Meron din sa cellphone. Yun. Kasi ganito yun. By the time, end of the world, narinig mo si God, sinabi na sa'yo sa Bible kung paano ka maniligtas, but still you fail. Diba? So, kailangan marinig mo na lahat. Kasi, hindi pwede yung pasensya na Lord na hindi ko kasi wala akong idea sa word ko kaya hindi ko alam yung daan. So, kailangan malaman niyo yung daan, malaman niyo yung salita ng Diyos, malaman niyo yung gusto ni God, malaman niyo kung paano maniligtas, at malaman niyo kung paano palakasin yung spirit niyo. So, it all starts, siyempre, kailangan malakas yung fighting spirit mo. Like, kunyari, nakakatamad. Like I said, nakakatamad talaga, but kailangan labanin nyo. So, kaya nandito kayo, yun nga, dahil nag-struggle kayo at you let your spirit be. Like, inunan niyo si God, and of course, pagpapalain na kayo. And meron akong naalala na isang last week yata sinabi sa church, pag nagsisimba pa kayo, nakikinig kayo sa sinasabi ng pare, yung binabasa niyang not only, hindi yung sermon ng pare natawag yun sa Word of God. Anyone na nakakaalala dito na yung part na yun, ano yung tungkol saan yun? Anyone? Pwede, can you help me? Sir, may idea ka? Last Sunday, about ano yung topic kung sino nakakaalala? So, wala nakakaalala, di ba? Kasi ako rin, hindi ko rin maalala yun. But, hindi ko alam bakit at that moment nagkaroon ng ano sa akin, impact. Ano? No, yung sinabi ng Father, di ba? Ano ba yun? Word of God. Ano yung sinasabi na na? Oo, pare na. Paano yun? Yung, di ba? Kakanta tayo na hallelujah. Tapos ang hallelujah. Babasahin ni Father yun. Gospel yun. Gospel. Brother, sister. Ano yung gospel? Yeah, about seeds. About seeds. Hello? Hi. About seeds. Sinabi yun ni God, ni Lord, in parable. And do you know bakit parable? Ano yung ibig sabihin ng parable? Hindi niya sinasabing direkta.
Bakit hindi niya sinabing direkta? Pwede naman diretso eh, di ba? Bakit kailangan pa natin mahirapan? Ising pa ba kayo? Dapat next time magsasayawan tayo pag ano eh, para, di ba, at least hindi tayo nantok eh. Kasi, nung time namin, 31 years ago, mas marami kaming sayaw kaysa sa ganito eh. Oh. Hindi, sa umpisa na yan. Siyempre, habang tumatagal, unti-unti namin sayaw. Oo, yun. Anyway, balik tayo. Bakit sa parabol? Or in Tagalog, Talinghaga. Ano sa Bisaya ng parabol, Talinghaga? Sambingay. Okay. O sige, yun na yun. So, ano yung ano na yun, gospel na yun, may apat na seeds. Ano yung seeds sa Bisaya? Piso. Yung apat na seeds, itong apat na to, alam mo, ano to? Ito kayo. Yan, si brother. Isa kayo sa apat na seeds. I mean, tayo yung mga seeds. Then yung seeds na yun, may apat yun. Hindi ko alam kung saan tayo sa apat na yun. Di ba? Naisip niyo ba? Yung unang seeds, sabi ni Father, dahil nandun sa gospel, nakinig ako, nagkaroon ng ng impact sa akin, doon nahulog sa daanan. Like yung kalsada, pag unang seed. Kaso, anong nangyari? Kinain ng manok. So, yung seeds na yun, hindi siya nag-grow. So, yun yung isang, natin, bilang, okay, Christian. Kasi we will consider ourselves Christian. Kasi nandito na tayo. So, as a Christian is united with Christ, di ba? Kasi, nandito tayo, and we're in Christ, and we're united in Christ, kaya Christian na tayo, anak tayo ng Diyos. So, yung sister na nahulog sa pot, so ano nangyari? Kinain ng manok, hindi nagkaroon ng chance mag-grow. Alam niyo kasi yung seed na to, ito yung aating sa atin ng first day, pero, sa second day, sa next week, hindi mo na makikita. Agree kayo doon? Ngayon, sino yung gano'n dito ngayon? Ako, siyempre. Kasi hindi mo na ako makikita dito. Kung tuloy-tuloy kayo next week. Kasi, sabi ko nga, yung life course nasa Manila, surprising sa akin na hanggang ngayon nasasabi ko ito dito. Pero, I'm still hoping na makabalik ako dyan sa bahay namin. Nakabalik ako sa amin. Sana, I could be with you na talaga permanently. Na sama-sama tayo mag-grow, serving God, be the light of the world, be an instrument. Yun yung gusto ko eh. Alam niyo ba, 21 years ago, ano ang dreams ko? Ano yung pangarap ko? Hey guys, alam niyo ba yung dreams ko? 31 years ago. Nakaupo ko, nakatayo ako dito. Masabi ko, Lord, sana, pag nandito pa yung HQRCRC, sa mga darating na panahon, gusto ko, doon na lang ako sa likod. Pangarap ko yun. Kasi ayoko tumayo dito eh. Hindi sa ayoko tumayo dito. Gusto ko, kayo ang tatayo dito. Kayo yung magsasalita ng Diyos. Kayo yung magsasalita ng Word of God. Kayo gagawa ng task. So, back tayo sa seeds. So, yun na nga. Yung unang seeds, kinain ng kinain ng chicken joy. So, hindi siya nag-grow. So, parang one time lang. Then yung pangalawang seeds,
Saan ba na ano? Saan nahulog? Sa batuhan. Ano batuhan? Tagalog, may kapisan. Oo, kabatuhan. So, syempre, alam naman natin yung seeds, hindi siya nag-grow sa bato, di ba? So, hindi siya nakasurvive. Hindi siya nakasurvive. Ibig sabihin, matay kayo dito, pero hindi kayo tumagal. Amen? Amen. O sige, sinabi ko naman sa inyo, yung isang seed, ako yun, di ba? O ngayon, sino yung pangalawang seed na umatay dito na hindi tatagal? Taas ang kamay! Huwag niyo sabihin tatagal kayo dito. Ako! Mahirap yun, malaking struggle yun. Hirap kaya matay ng prayer meeting. Mas marap ang cellphone. Ano, no, it's Thursdays. Okay. Medyo napapasang pa ako sa inyo na. Lord, ngayon ko bahala sa akin. Nasa second ako. Sa third seeds, sa nahulog, sa kalangin na merong ibang tumutubo na halaman na hindi siya makapag-focus o makapag-concentrate doon, kaya hindi siya tumagal doon. So, ewan ko kung ano yung mga halaman na yun sa third nyo, para i-research nyo na lang para walang crossover tawag doon. Yung halaman na yun, yun yung nagsisignify na hindi siya nag-grow in spirit kasi ano? Ano ito? Sampinit nga mga Kasi may dumating ng mga pagsubok, trials, at hindi nakayanan ng faith. Kaya, kumbaga, alam mo ba, pag may dumating ng pagsubok, challenge, or any emergency, kaya hindi siya nagkaroon ng chance para magpatuloy. So, we don't know. And the fourth seeds, ito yung nahulog sa good soil. So yung seeds na nahulog sa good soil, ito yung tao na nag-grow, who keep the faith, who hold on, rain or shine. You know rain or shine? Ibig sabihin, hindi basta umuulan lang, hindi na kayo atin ng prayer meeting. So ibig sabihin, rain or shine, umulan mo na bumagyo, basta oras ng Lord, wala makakaagaw nito. Amen? Amen. Rain or shine. Pero, so, ito yung mga seeds na nahulog sa good soil. Na nag-grow, na makikita mo, years come and end, nandiyan pa rin siya, kahit anong pagsubok na dumating, hindi siya bumibitaw. Kasi ang sabi ni Lord, whoever hold on until the end will be saved. Amen? Amen. Kaya, pakiusap ko lang sana, let's be seed na nahulog sa cellphone. Good soil. Yun. Kasi, ibig sabihin nun, you're doing the right thing, you're on the right path, and that's our Lord God want us to be. Amen? Amen. Thank you.